Ay, aba, very good. Nakapagluto ka na ng kanin, ne? Ano ito, ne? Puto? Ang laki naman ang pagkaputo na to. Nakita na ninyo na patong-patong na yung hugasin. Nakita na ninyo na yung sahig ay, yung alikabok ay gabundok na. Okay lang. Ay naku, dinugyot yan na gawain ang ganyan. May isda ako. Tingnan. Anong isda to? Tingnan mo kung anong isda to. Itong sili na ito mga kayahay ay hindi ito buto o seeds na tinanim ko. Morning mga kayahay. Kagigising lang ng buntis. Medyo tanghali na ako nakagising this time dahil nga ay weekend, walang trabaho. Nakakabawi lang ng tulog, pasawa-sawa ng tulog kapag weekend. Nako, panigurado ako pag nandito yun si Honey. Kanina pa ako kinalampag nun, hindi ako makakagising ng ganitong oras kapag nandito yun. Kasi sa sitwasyon ko, siyempre buntis ako, ayaw niya na nagigising ako ng sobrang late na. Kasi ang time ngayon ay 8, pasado na 8, hanggang 8:30 na. Napasarap ang tulog ng buntis. Minsan lang naman makatulog ng ganito kahaba. Kasi pag may trabaho, usually gising ka alas 4, alas 5. Pero inaalala ko ngayon ang pagkain ng aking 3 kids. Malamang kanina pa yung gising. Kaya kailangan ko magmadali at magluluto ako ng food. Magugutuman yun sila. Lalong-lalo na itong aking baby sa loob ng aking tiyan. Kaya tingnan natin kung ano yung ginagawa ng tatlo. Nanonood pala sila ng TV. Parang maingay na dito sa kusina. Ay, aba, very good. Nagluto na sila ng kanilang pagkain. Galing naman. Si Gilgil pala ang cook. Anong luto mo, ne? Yung spam. Nakapagluto ka na ng kanin, ne? Anong luto mo sa kanin? Tinula? Sinabawan? Nakluto ka na ng kanin? Saan yung kanin natin? Saan? Saan? Sa lamisa. Si Bukbuk pala yung naglilinis dito sa kusina. Very good. At yung isa naman, mas very good itong isa. Ang bunso na hayahay. Hindi na pala ikaw bunso. Ang isa pang kuya na hayahay lang. Ayun. Ano ito, ne? Puto? Ang laki naman ang pagkaputo na to. Ito, kanin yan. Hindi ito puto? Ha? Ano ito? Kanin. Kanin ba to? Anong luto ng kanin na to? Yan. Sinagad. Sinangag. Wow, sinangag pala to. Akala ko puto. Ang laking pagkaputo nito eh. May bawang, may bawang. Kaya lang, parang hindi parang hindi crispy. Masarap na sinangag yung medyo may crispy. Isasalang ko na lang to ulit. Tapos pa-crispyhin lang ng konti. Siguro kaya na to ng 5 minutes. Ako na ang mag-finish product. At least, nakapag-isip sila. May marami kasi kaming bahaw sa ref. Pag napasobra yung saing namin, nilagay namin sa ref. Tapos pag marami na siya, yun, ginagawa namin ay sinasangag namin. Hindi kami nagtatapon ng kanin. Bawal. Higpit na ipinagbabawal. Kasi mahal ang bigas. Mahalaga ng pagkain. Kahit totong man yan, basta once na mayroong sobra sa sinaing namin, ay nilalagay namin sa ref para sa sangag. Galing. Ako na ang magti-take over ng kanilang niluluto para mabilis. Mabuti na kapag-isip itong mga bata na ito na magluto. Kasi, ikaw nakapag-isip? Buti na lang no? Kumpleto ang iyong isip. Alam nilang buraw-buraw ang kanilang nanay pagdating ng weekend. Ayun, nakapag-isip na yung bata. Anong pipiliin nila? Hintayin nila yung nanay na buraw-buraw? O mabubuhay sila ng kanilang sarili? Actually, may mga pagkain naman yan dito na naka-stock. Parang may pantry kami dito. Ngayon nga lang, pagdating ng weekend, yung pantry namin ay paubos na rin. Itong spam na lang yata ang natira dyan sa pantry. Tsaka yung may pansit canton. Naghalungkat yung bata. Takot mamatay sa gutom. Ganun talaga. Okay, matulong-tulong din naman ako. Baka isipin nila, palamunin yung kanilang nanay.
Gusto ko talaga kumain ng talbos na kamote na stem. Hindi ako kontento doon sa mga sa mga pagkaing junk food, mga spa, mga pansit canton. Gusto ko talaga sa umaga mayroong green leafy. Kaya mangunga tayo dito ng ating talbos kamote sa likod ng bahay. Dami na siyang madamo na siya, hindi na nagagamasan. Wala kasi si Honey. Siya kasi yung sipag dito sa labas ng bahay, maglinis-linis. Sarap. Ito boy, gulay. Langgahan. Yan. Yung aking chocolate drink na para sa baby. Sabado is for labado. Laba. Tuwing Sabado. Oh. Maswerte si Gail. At yung papa niya na ex-abroad, nag-invest ng automatic washing. Eh di ngayon, paupo-upo na lang. Palagay-lagay na lang. Tapos maya, kukunin na lang at isasampay. Kaswerteng bata. Kanina, after namin mag-breakfast, sabi ko sa kanila, o sige, bigyan ko muna kayo ng 1 hour na break time kasi katatapos lang namin kumain. Then sabi ko, after 1 hour, ay assign ko na yung dalawa kung sino yung magsasalang ng labahan at kung sino yung maghugas ng pinggan. Aba ay paglingon ko, pagkatapos kumain, nagsipasukan sila sa kwarto. Nung sinilip ko, ay ayun nga, nagsiselfone. So kung papayagan ko yan at pagugustuhan mo, nako, sobra sa 1 hour, nakalimot na ng mga pangyayari sa buhay. Kaya ang ginawa ko, yung kanilang cellphone, ay ininstallan ko ng parental control. Kaya ayun yung cellphone ni Gabriel. After 1 hour, nilock ko na. Tapos, ganun din yung kay Gail, nakalock. Nung alam nilang natapos na yung 1 hour, bigla na lang nag-blackout yung cellphone nila, ay alam na, ay labasan man din sa kwarto. Ay ayun nga, kasalukuyan. Yung isa naglilinis ng kusina, yung isa naglalaba. Walisan mo mabuti ang ilalim ng lamisa natin. Ako na ang magwawalis para mabilis. Bagal si Tutoy. Yan, tulong-tulong tayo. Walang ibang magatulong sa atin. Wala tayong yaya, wala tayong katulong. Kailangan nga naman tawagin natin yung kapitbahay para palinisan itong bahay natin. Tayo ang nakatira dito. I-adapt nyo na lang sa buhay nyo yung nakatira kayo sa isang bahay, pero ang bahay nyo dugyot. Hindi kayo marunong maglinis. Dadalhin nyo yan hanggang sa maglaki kayo, ang katamaran na yan. Nakita na ninyo na patong-patong na yung hugasin. Nakita na ninyo na yung sahig ay, yung alikabok ay gabundok na, okay lang. Ay nako, dinugyot yan na gawain ang ganyan. Kami yan sa mga kabataan ngayon, wala nang alam gawin sa buhay. Kundi mag-update sa social media, cellphone. Kaganda-ganda, kagwapo-gwapo eh. Ang bahay naman ay dugyot. Hindi marunong maglinis sa kanilang bahay. Pero kita mo sa itsura nila. Kakinis-kinis ang mukha. Kalinis-linis. Hindi pala ultimo sariling banyo niya, hindi makuskusan. Okay lang kung mayaman mayaya. May katulong. Pero kung isa ka namang mahirap, tapos ganun ang iyong galaw sa buhay, naku po, walang mangyayari. Lunes hanggang Biyernes, aral. Halos hindi makakalinis ng bahay kay busy. Galing sa school, makain, mapahinga. Kaya Sabado lang ang time natin. Yan, dito ka magsimula. Tutoy, dito Kunin mo yung lagayan ng map para doon mo babanlawan.
Sana yung lagayan ng map. Kunin mo doon. Lagyan mo ng malinis sa tubig para babanlawan mo yung map na yan pag marumi na. Pagtapos ng linis mamaya ay di pwede na magpahinga, pwede na maglaro. Anong gusto nyong gawin? Importante. Tapos yung mga dapat tapusin na gawain. Kahit simple lang baga ang bahay natin, kung malinis, ay nako. Yun ang totoong bahay. Bahay ng tao, malinis. Ay kung ang bahay mo madumi, nako, hindi bahay ng tao yan. Bahay siguro ng hayop. Tsaka hindi maaliwala sa pag-iisip. Kapag nakikita mo na ang bahay ay madumi, magulo. Sige, yan. Diyan ka magsimula mag-map. Tapos pag alam mo na ang map ay brown na, di bandawan mo. Pigaan mo mabuti eh. O, tama na yan. Sige, kuskusan mo na. Dito oh. Buhusan mo ng tubig dyan. Sige, kuskusan mo mabuti. Tapos pagtapos mo kuskus, tanggalan mo ng putik. Pagbubuhusan mo ulit ng tubig. 2 kamay, lagyan mo naman ng pwersa. Para hindi nakakain ang agahan eh. Kuskusi, mabuti. Palibot. Lagyan mo ng pwersa. Paano mo matatanggal ang putik niyan at lumot kung hindi mo lagyan ng pwersa? Ay abaw, mahinhin talaga itong babae ko na to. Ako. Buhusan mo muna ng sapat na tubig ang paligid para lumambot ang putik. O, tinan mo magkuskus. O, ganyan o. Yan! Lagyan ng pwersa. Tapos yung tulak mo, papunta doon sa labas. Pag ganyan o. Yun. O. Gets mo, girl? Gets mo na? Yan, ganyan. Gets mo na? Ikaw na dito o. Pati ito o, mga gilid-gilid. O. Pag madumi na, banlawan mo doon. Tapos ikuskus mo ulit. 2 kamay. May laruan palang hawak ang isa eh. Yan. O, banlawan mo ulit doon. Grabe ang init. Tagaktak na aking pawis. Mahirap talaga kapag hayaan mo na sila lang maglinis. Hindi ka kontento. Bata talaga, bata. Linis ng isang bata. Alam mo rin pag bata ay parang minikos-mekos lang. May ang kondisyon yan. Pag hindi nila ginawa ang kanilang gawain ay habang buhay na nakalak yung kanilang mga cellphone. Kawawa kasi ang bata sa huli pag hindi marunong ng mga bagay na dapat matutunan nila sa kanilang buhay. Hindi naman ito nakakamatay para sa kanila. Hindi sana ako noon, bata pa lang ako, bugbog na ako sa trabaho, di namatay na sana ako, hindi man. Naging pakinabang nga sa akin. Ngayong nag-asawa at lumaki ka na. Kasi hindi ka kapula-pula sa part ng iyong asawa. Dahil kahit papaano marunong ka sa bahay ng mga basic ng gawaing bahay. Kahit ano pa man ang narating mo sa buhay, professional ka man, ano ka man, dapat ay marunong ka pa din. Sabi ko nga doon sa babae ko, maswerte ka at pasalamat ka. Yung ginagamit mong washing ngayon sa paglalaba ay automatic. Pagsalang mo, pagkuha mo, isasampay mo na lang. Paano kung ikaw pa yung magbabanlaw, ikaw pa yung magkukusot, di mas mahirap. Salamat ka kay papa mo bago nag-retiro sa pag-abroad marami ding ininvest na gamit para mapaaluan kami. Yan. Di malinis na. Mahirap kasi pag nakapitan na ito ng makapal na putik at lumot. Mahirap nang linisin lalo. Tapos na maghugas ng pinggan si Gabriel. Ang bilis. Talagang sanay na maghugas ng pinggan. How many years ba naman? Yan na yung ginagawa niya. Hindi kanya pakabisaduhin. Tapos na siya maghugas ng pinggan. Yan naman ngayon ang kanyang gagawin. Ang maglinis ng kanilang kwarto. Kanino damit yun Ano yan? Kanino yan?
Aba, kay Gillian, baka dyan lang yan nilagay. Akin na, huwag mo ibalik. Parang sinuot niya na yan kanina. Akin na. Ay, itong babae na ito, napakaburara. Kapag nag-base kung saan lang nilalagay. Gilo, ikaw pa nag-base ka, ilagay agad sa labahan. Ha? Nakakahiya. Kababae mong tao, mag-base ka. Kung saan mo lang nilalagay itong mga pinagbisan mo. Mabuti, walang panty. May panty ito, nako. Sabihin ni Bukbok. Kita yung panty. Pag nag-base ka, ilagay agad sa labahan. Huwag kung saan ilalagay. Kapagod din maging nanay. Yung salita ng salita ka. Mahirap din kapag hindi mo sila i-guide. Yung paglilinis nila, parang hindi papasa sa quality control. Kailangan time to time, i-guide mo talaga. Kahit sabihin pa na yan na yung ginagawa nila before, hindi pa man ako nagvo-vlog, yan na yung training ko sa kanila. Kaya lang, time to time, parang kailangan nandyan ka para taga-puna ng kanilang gawain. Minsan naglinis nga, pero parang hindi rin malinis, ganun. Kailangan ibantayan mo talaga. Depende naman kasi yan sa relasyon ninyo mag-iina, saka sa pag-uusap. Para enjoy din sila sa kanilang paglilinis, dapat ay may may kondisyon kung ano ang magiging result kapag sinunod nila yung isang gawain. Kaya katulad kanina, sabi ko, pag hindi kayo naglinis dito sa bahay, hindi ko i-unlock ang inyong cellphone. Kaya ang cellphone nila nakakonect yan dito sa cellphone ko, may parental control. Kaya hindi sila makakapag sige-sige lang ng gamit. May limit. Mahirap pag hindi mo bibigyan ng limit. Aba, ikaw na nanay, busy-busy ka, malimlan mo ilang oras na yung bata na nakatutok pa rin sa cellphone. Ayun, mga kahayahay, iba talaga kapag mayroon kang kapitbahay. Tapos yung kapitbahay baga ay masipag. Naambunan kami ng kanyang kasipagan. Binigyan ako ni Ate Mary ng isda. Tamang-tama, wala kaming ulam sa tanghalian, ay di magkakaulam kami ng libre. Teka, tatawagan ko si Honey. Si Honey. Tagal niya sumagot. Tagal mo namang sumagot. Mukhang pinagkakabisihan ito. Ayun, sumagot din. Hey! Nag-vlog ako. Nag-video ako. Vlog ka mo? Oo. Anong ulam mo? Tarong, sultang tarong. May isda ako. Aksyo ka gabi. May isda ako. Tingnan. Anong isda to? Tingnan mo kung anong isda to. Isda Tingnan mo kung anong isda to, Han. Anong isda to, Han? Busalog. Nang huli ni Manang at ni Eric. Naglambat sila, dami nilang huli. Binigyan nila ako ng 3 busalog. Sa bawan ko, lagyan ko ng malunggay. Nakakahigop kami ng sabaw. Nagka-problema kasi kaming ulam namin sa tanghalian. Kainit-init naman magpunta doon sa Talipapa, ang layo. Kaya nga, pag sigaw niya sa akin na kung gusto ko daw ng isda, hindi na ako nagsabi ng oo, lumapit na talaga ako. Ano kaya kung magandang to? Para ba iba naman? Ano kaya kung Han? Nang alugbati kayang ilagay ko dito, parang gusto ko alugbati. Alugbati na lang pala ang ihahalo ko dito. Parang mas gusto ko yung alugbati pag ang isda ay malansa. Oo, iba kasi yung aroma ng alugbati. Alugbati na lang. Total, lagi naman kasi kaming malunggay. Kaya alugbati naman ngayon. Alugbati na lang. Ayan yung alugbati ko. Nakatanim sa sako, di ba? Hindi pa siya gaanong malapad pero pwede na siyang pakinabangan. Mga kahayahay, tingnan nyo itong sili,
Itong sili na ito ay tanim ko ito, may bulaklak na. Itong sili na ito mga kayahay ay hindi ito buto o seeds na tinanim ko. Yung may binili kasi akong dahon ng sili, yung kanyang tangkay baga, parang mga ganito oh. Kinuha ko yung dahon, hinalo ko sa manok. Tapos yung kanyang tangkay, ibinabad ko sa tubig. Ay hindi ko akalain, nagkaroon siya ng ugat. Itinanim ko dito sa may sako, yung lupa dito sa sako mataba. Ayun, nagtuloy-tuloy na siya. O ngayon, may kwan na siya. Mayroon na siyang bulaklak. Pwede pala yun, yung tangkay niya, ibabad niyo muna sa tubig. Tapos kapag mayroon na siyang ugat, ay pwede na siyang i-direct sa lupa. Okay na to. Lagay na natin aring kwan. Isda. Ilagay ko na yung aking alugbati. Tapos ilulubog. At mamaya ay lilitaw din. Tatakpan muna saglit. And then, kain na. Kain tayo mga kahayahay. Ito na ang aking luto. Higop tayo ng sabaw. Kain na kami. Sarap. Sariwang-sariwa. Tayo ng alugbati. Mataba yung sabaw, parang nagmamantika kasi nga mataba yung isda. Sarap ng isda, malinamnam. Higop tayo ng sabaw. Miguel, kalalabatin mo. Malapit na. Saan? September palaban. Malapit na. 30, ilang buwan na lang. Ilang buwan? Isang dalawa. Tatlo o apat. Masarap talaga yung alugbati sa isda, lalo na kapag yung isda ay isdang bato, medyo malansa. Parang yung alugbati o parang yung aroma ng alugbati ay lumalabad doon sa lansa ng isda. Gulay. Tapos may panghimagas na rambutan. Dumating na kasi si nanay daw ngayon ay may binili siyang rambutan. Maraming rambutan ni Lola mo. Ilang plastic? Isa lang. Malaki? Ha? Sige. Bisa kain. Makidayo tayo doon. Dapat dalawa. Anong gawa ni Lola mo doon? Kain na mais. Nagkakain ng mais? Ay, aba. Hindi tayo pumunta doon eh. Doon sa may puno. So, tapos na yung mga tapos na yung gawain ng mga bata tuwing Sabado. Nakapaglinis na ng sahig. Ang laba ongoing pa ang laba kasi nga ay Sabado man? Di ba magbawat Sabado may trabaho naman kami? oo nga, yun nga ang trabaho niya tuwing Sabado. Oo. Hindi pa naman kami magawa ka. Tuwing Sabado ay paglilinis ng bahay natin. Alam mo, tayo nakakapaglinis ng Lunes at Biyernes kasi may pasok. May aral. Ang laba ay ongoing ko yung paglalaba. So, maghapong labada yan kasi medyo marami. Relax naman si Nini sa paglalaba kasi salang na lang ng salang na automatic yung washing niya. Pwede lang, may itlog na. Subukbok tapos na rin maglinis ng kusina. Ay, di. Anong kasunod? Ay nga. Phone daw. Phone. O sige, i-unlock ko na ang inyong cellphone. Pero, kailangan muna. After 30 minutes tapos mag-nap time muna. Mahalaga ang nap time, lalo na sa bata na katulad ninyo. Sige. Pero, Ako nga mag-nap time na ako eh. busog pa lang kami, maya pa naman kami Mama, kaya Pwede nga. mo na kami nag-super. Aba,
Oh, sige. Oo, sige. Lagyan ko ng time. 30 minutes. Tama. Tapos pag lagyan ko ng time yung phone nyo, tapos pag nag-end yung time, edi automatic na siya maglakay. Di, yun na, nap time na. Tapos lagyan ko rin siya ng time kung kailan siya mag-unlock. O di yun. Magandang klaseng rambutan, oh. Ang kwan ito eh. Ronggring. Ronggring yata ito. Manipis yung kanyang balat. 10 out of 10 out of 10 nga daw sabi ni Toto. Manipis yung balat tapos 10. juicy siya. 10 over 10. Tamis. 10 over 20. Ang sarap. Makapal ang kanyang laman.